Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, pag-uusapan natin yung response ng ng I Love Taguig doon sa nangyaring insidente na yung na-delay yung ambulansya. Kaya daw namatay yung pasyente. So, sumagot na yung sa I Love Taguig, no? So, ito yung Maharlika Village, 'di ba Makati 'yun? Anyway, so ito yung pahayag, no. Nakikiramay ang lungsod ng Taguig sa pamilya ng pasyenteng pumanaw kaugnay ng 911 response sa Maharlika Village. Nakikisa ang lungsod sa kanilang pagdadalamhati sa mahirap na panahong ito. Nakakatanggap nakakatanggap ang I Love Taguig Facebook page ng mga tags at tanong ukol sa 911 response sa Maharlika Village. Dahil dito, minarapat ng lungsod ng Taguig na maglabas ng paunang pahayag upang mailhad ng impormasyon na kalap batay sa records ng mga kinaukulang tanggapan. 12:17 p.m. noong Agosto 15 nang makatanggap ang Taguig Command Center ng tawag mula sa Unified 911 para sa ambulance assistance sa Maharlika Village dahil sa iniulat na posibleng heart attack. Ang Unified 911 ay isang national emergency hotline sa ilalim ng DILG at hiwalay sa direktang emergency hotlines ng lungsod ng Taguig. Inihiwalay na nila yung sarili nila. Kayo pala 911 ang may kasalanan eh. Inihiwalay na nila. Mukhang washing na ng ng kamay Hindi, pakinggan natin. Malay mo naman may katwiran. Ang address na ibinigay ng 911 sa Taguig Command Center ay lot at block number lamang. Walang street address o landmark man lang. Di ba? Wala daw kayong kinukuhang 911. Paulit-ulit na sinubukan ng Taguig Command Center na makuha mula sa 911 ang kompletong address ng pasyente, subalit hindi naibigay ang mga kinakailangang detalye para matukoy ang eksaktong lokasyon ng pasyente. Contact number. I'm sure matitrace ng 911 yun. Ito, sinubukan din ng Taguig Command Center na tawagan ang contact number ng caller na ibinigay ng 911, subalit hindi nasagot ang mga tawag nito. Hindi, feeling ko kasi, syempre, naitawag niya na sa 911, feeling niya kasi talaga dadating na. So, hindi niya nabibigyan ng focus yung niya. Syempre, siguro nagsi-CPR na siya noon, para Inconvenience kasi ito. Dapat nung ni-roll out pa lang yung 911, planado na meron na kayong script niyan, or may checklist na kayo. Yung parang sa call center, di ba? May gano'n na dapat kayo. Or may spill na kayo na ano po yung complete address, saan pong street yan, saan pong may landmark po ba. Dapat standard na yan. Ang mahirap nito, may gano'n naman talaga, pero yung naka-assign sa 911 ay aanga-anga din. Kaya nga dapat ang suggestion diyan, meron dapat may dummy call dapat diyan eh. Yung para subukan yung responde para ma-make sure yung quality. Kasi pag walang gagawa nun, bibigyan ko kayo ng example kasi sa amin nun sa sa I don't know, Robinsons ba yun o SM? Para ma-testing yung pagiging alerto ng security guard, magsasabwat kami ng isang dicer na magbubulsa ng merchandise. Random yon, hindi ipapaalam. B-test ang tawag doon. Titingnan kung makakapa yung pinain namin na bait para ma-make sure na yung mga security guard, ginagawa talaga nila yung trabaho nila. Ano ibig ko sabihin? Sana meron din ganun yung 911, yung parang dummy call. Yung hindi ipapaalam na na hindi siya totoong call. Kumbaga as random lang na testingin yung response ng ng emergency. Dapat may nagmo-monitor nun eh. At pag kumalat na yon, laging alerto na yung mga yan, tinan nyo. Pag hindi alerto, bigyan ng sanction. Pwedeng gawin yon twice a month or once a month. Di bali nang gumastos kung
kung magagastusan man, at least ma-make sure yung quality ng serbisyo. 'Di ba? Hindi katulad nito, naturuan ito min eh. 'Di ba? Nakipag-ugnayan ang Taguig Command Center sa Barangay Maharlika at Barangay Upper Bikutan para sa agarang tulong. Samantala, sa pagnanais ng agarang tulong, nagtungo ang ilang kamag-anak ng pasyente sa Barangay Hall ng Maharlika. Sa kanilang pakiusap ay agad ipadala ng barangay ang kanilang patient transport vehicle at dagling dinala ang pasyente sa Taguig Pateros District Hospital kung saan siya dumating ng 12:43. Talagang sa barangay na talaga lumapit, talagang inutil na yung 911. At yun nga, dumating daw ng 12:43. So, yung tawag ay 12:17, 12:43. Agad siyang binigyan ng medical intervention at resuscitative measures. Ngunit dineklarang pumanaw ng 1:24 p.m. Pumunta ang ambulance ang Upper Bikutan sa Maharlika Barangay Hall upang magtanong ukol sa pasyente dahil wala pa rin silang makuhang kumpletong impormasyon. Doon nila nalaman na dinala na ang patient transport vehicle ng Maharlika na ang pasyente sa Taguig Pateros District Hospital. Handa ang mga kinaukulang ng tanggapan ng Taguig na makipagtulungan at maibigay ang kinakailangang impormasyon sa anumang opisyal na investigasyon ukol sa usaping ito. Para sa agarang tulong sa panahon ng emergency, hinihikayat ang mga Taguigenyo na i-save ang mga direktang emergency. Hindi, i-practice nyo yung 911. Wag, kung akong tatanungin, kasi lalo lang magkakaroon ng ng confusion yan eh. Ang laki ng pondo na nilaan sa 911. Practicein nyo yun. Diba? Kasi kung magsasarili kayo dyan, wala din yung budget ng 911 na yun. Diba? Sabagay, hindi mo rin naman masisi kung gusto mong agaran na, diba, na responde. Sa ngayon, hinihiling ng I Love You Tag na magbigay ang pamilya ng pagkakataong magluksa sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Sinisi yung yung 911, no? Diba? Magaling lang pala yan sa sa demo eh. Sa bagay, yung kay General Torre, police naman yun, no? Hindi naman, Pero, wala nangyari na to eh. Eye-opener na lang ito. Ngayon, mag-conduct sila ng training ngayon tungkol niya. I'm so sure siguro gagawa yan ng program, no? Tsaka maganda yung dummy call. Yung official, wag niyong ipaprank. Wag prank ha. Bawal yon. Dapat ang gumawa noon yung official din ng lungsod. Para ma-troubleshoot din kung ano pa yung mga pagkukulang. Siyempre, bago pa lang naman yung 911. Sa bagay, panahon pa yata ni Duterte to. Alam ko, ginawa na nito nung panahon ni Duterte eh. Dahil di ba Davao 911? Tapos parang pinaigting uli ngayon. Kung nasa period of adjustment pa lang, i-master na nila. No, practicein na nila ng practicein. Hindi lang yung sa police. Alam ko yung sa police pina-practice yun. Pero yung mga ambulansya din, di ba? Para kahit papaano, hindi na nangyari yun. Pero parang gina-justify nila ito na biro mo 12:17 PM na idala naman daw nung 12:43. So, mga 30 minutes lang naman. Pero kahit na, parang gina-justify lang nila eh. Na walang may kasalanan. Pero maliwanag na may nagkaroon ng confusion. 'Di ba? Anyway, sana maayos yan Next tayo. Ito naman yung regarding kay kay Badjaw Girl. Ito si Iloy Bugris nagsalita daw. Sino ba ito? Parang naririnig ko rin to eh, pero pakinggan natin siya. Regarding yung kay Badjaw Girl. Nangihingi ba kami? Pinapalamon nyo ba kami? Sabi sa ngalpot na si Rita Bigaon, Badjaw. Hindi kayo pinapalamon? Umakyat kayo sa jeep, umakyat kayo sa bus, nangihingi-hingi kayo.
Napunta kayo sa mga restaurant pagkatapos hindi kayo bigyan ng mga tao, dinuduraan yung mga tao. Oh, ang dami ako naka-receive na na message na ganyan pala. Mga experience nila sa Badyaw. Yung dinuduraan nga daw. Ako hindi ko naman naranasan yun, to be fair naman. Naranasan ko lang, hindi ko talaga makakalimutan yung sinira nila yung pinto ng jeep sa likod na bumalik pa kami ng terminal. Laking abala. Pero yung dura, marami din sa nag-PM, no? Nagdudura. Ang tanong, make sure ba na yung mga nandudura na yun ay Badyaw? Siyempre, ang mapapansin mo dyan, kung Badyaw yan, iba yung lengguwahe sa ordinaryong pulubi. Tsaka, alam mo naman pagkatutubo eh. Yung, dating. Pati yung tambol, isa yun sa mga, You can yung tambol, kung gagayahin man yun ng, ng normal na pulubi, yung tambol ng normal na pulubi, offbeat eh. Pero yung Badyaw, may rhythm yung gano'n ng Badyaw. Pansinin nyo. Ganda nung, to be fair naman, magaling yung tambol ng Badyaw. Kumpara do sa, kasi feeling ko may namimirata ng, hindi naman Badyaw, pero tumatambol din eh. cannot accept the fact. You keep denying the fact that your tribe are beggars. You've always been beggars, and it's so Hindi naman. Ang Badyaw kasi ganito, no? Ang Badyaw kasi katutubo talaga. Na sa tubig yan, 'di ba? Sila. Kaya lang later on kasi naging synonymous na sila sa pamamalimos talaga. Nagbago na yung pananaw sa kanila. For example, ganito, no? Kapag sinabi mong budol, alam natin budol is scam eh. Pero yung budol kasi, nagiging synonymous na sa Shopee, di ba may budol finds? Sa sale. Di ba? Nagiging synonymous na siya. Parang ganun kasi, nagkakaroon ng ibang kahulugan ang salitang Badyaw kasi. Kaya pag pinunchline ang Badyaw, regarding yun doon sa side na hindi yung pagiging katutubo. Kasi kung ako, magagalit ako, no? Racist ang tingin ko kung ang kung ang nilalait sa Badyaw yung itsura. Yung let's say, ang itim-itim mo para kang Badyaw. Or ang baho-baho mo para kang Badyaw. Yung parang, ang nilalait mo, yung quality ng isang katutubo. Pero ang kasi, ang ginagawang punchline kasi, yung mga part na hindi magaganda talaga. 'Di ba? Kaya lang, wala eh, naging synonymous kasi ang Badyaw sa sa pamamalimos talaga eh. Yung mga bagong generation ngayon, na hindi pa nadadaanan sa aralin yan, malamang when you say Badyaw, pulubi na agad na nasa isip ng mga tao eh. 'Di ba? Kaya kung ako, no, meron naman talagang offensive na joke doon, yung lalo na yung maapakan. Yun, pero yung sinabi na yung lagi nakikita sa daan, naman yun eh. Totoo naman yun eh. Wala ako nakikitang offensive dun sa sinabi na ba't yung mga Badyaw walang hindi daw nasasalanta, parang ganun. Ako, for me, parang pa nga yun eh. Hindi ba form of compliment yon na pag Badyaw ka, matatag ka? Yun ang dating sa akin, ha? Tapos may nagva-viral pa nga minsan na yung income daw ng Badyaw na a day daw parang may specific na daig pa daw yung minimum wage earners. Ayaw ko kung nababasa nyo sa FB yun. Sometimes, it's not sometimes, somehow, it's nice to know that some of you got out of that stereotype. But it is inevitable to be stereotyped as beggars because this is what you do.
Ito Partially true naman. Totoo naman yung sinasabi niya, partially. ang naging uri niyo. Ito ang uri niyo. Pag Parang kasi yung iba, mas pinili na lang kasi ganyan kasi mas madali yun eh. Yung sasahod ka na lang. 'Di ba? pumupunta doon sa lugar niyo sa mga sultan kudarat, nagasisid kamo di puta sa piso. Dahil hindi kayo nag-aral, dahil yan ang sinabi ng forefathers so that you could survive with alms. Sa panglilimos yun, tapos ngayon nakadawa-dawa ka lang sa Kasi kung mapapansin nyo, hindi naging synonymous yan sa mga Aita. Bagamat katutubo din ng Aita, no? Meron siguro na namamalimos na Aita, pero when you say Aita, hindi mo talaga maiisip na namamalimos eh. Kahit mangyan. O sa amin nun, may namamalimos na mangyan. Pero, ano eh, ang nauso sa Mindoro noon, mga mangyan jokes. Mga mangyan jokes, may mga mangyan jokes noon. Kaya lang, parang nakakababa na ng parang katumbas yun ng erap jokes eh. Yung mga mangyan jokes. Yung for example, bibili ka daw ng duyan sa mangyan. Ang binilin daw sa kanya nung amo niya, ibenta niya daw basta may libo daw. Basta may marinig kang libo, ibigay mo na. Tapos, inaalok daw siya ng 2,000, ayaw niya daw kasi wala daw libo. May bumili daw kalahating libo, ibinigay. Mga ganun joke yung yung sa mangyan sa amin noon na hindi na ginagawa ngayon kasi nga nakakababa ng pagkatao. Kasi parang ang dating mababa ang ganito na mga mangyan. Doon sila naging synonymous sa amin. Yung mga taga Mindoro, alam niyo yung mga mangyan jokes na yan, di ba? Meron pang joke dyan na wag na, baka offensive pa. Alam niyo yung culture ng mga mangyan na pag sardinas, yun ang premium sa kanila. Yung pag pumunta ka doon sa bundok, hihingi ng tawad sa'yo kasi inihaw na manok yung ipapakain sa'yo. Kung nakabili daw sa bayan, sardinas daw sana. Kasi yung sardinas daw, di umano kwento lang ito nung bata pa ako. Ang sardinas kasi daw sa mga mangyan, sign daw ng yon, ng parang cool ka pag nagsasardinas ka. Kaya pag umuwi daw sa patag yung patag ang tawag sa bayan eh. Kapag umuwi daw sa patag yung mga mangyan, kakain daw ng sardinas yan. Yung lata, di ba may sarsa pa yon? Ang gagawin niyan, kukunin nila yung sarsa. Tapos ilalagay nila sa buhok nila, gagawin nilang pamada. Tapos pag akyat nila sa bundok nila, tapos maaamoy yun ng mga chicks nila doon na amoy sardinas sila. Mga parang daw yon, parang rockstar daw sila doon. Yung kapanahonan ko yun nung nakatira ako, yun yung mga naririnig kong joke sa mga mangyan nun. Never kong narinig na pulube. Ano pa ba yung mga ibang katutubo natin? Maliban sa, yun lang alam ko, ay tamang yan eh. Yun lang alam ko eh. Talagang bukod tanging badyaw lang talaga ang naging synonymous sa pamamalimos. pangabuhin mong bilang sinulay mo. May yung mga matatalino. Nakita kayo pa na Ipo sa baba mo! Kung hindi ka sa unang napicturan ng diputa ka sa photographer, wala ka nag-viral! Hanggang ngayon dapat Oo nga, no? Di ba, napicturan din siya na, na dati no, yung nag-viral siya. Maganda siya nun eh. nilalaman mong diputa ka, rugby sa panangalian, rugby sa lunch, rugby din diputa ka sa panyapon. Pasalamat ka na ngayon, putang ina ka, hindi ka na nagalakad sa kalsada, wala chinilas. Nakakutsi-kutsi ka na, promote ka na, sugal ang putang ina ka. Oo nga, no? You ba lang know you always have to check where you came from. Remember where you came from. You were nothing. You ate fucking garbage. When nobody discovered you for years. Medyo brutal naman itong ni ma'am. Diba? You begged for a can of food. Tapos nakaupo ka lang. Bakit yung kami ginagawa mga tribo namin? Inaano ba kayo? Pinapakain ba kami? Oo. Pinapakain namin kayo. Kayo na mga porfes. Pinagsing Iloy kayo. Imbes na nagapunta sa
ang ano lang naman kasi dito, sana hindi lang pinatulan yung joke, no? Nagkaroon patuloy ng parang chaos doon dahil syempre may mga fans din siya na makikisimpatay sa kanya. Na kung tutuusin, alam mo minsan may mga joke na alam mo dapat pinapalampas mo na lang kesa pansinin mo pa na yung lalong lalala lang. For example, sino ba yon yung sinampal ni Will Smith? Chris Tucker ako ng Chris Tucker. Si Chris Rock ba yon? Nalilito kasi ako doon sa... Chris Tucker, yun yung sa Rush Hour. Tama ba ako? Si Chris Rock yung sinampal ni Will Smith, di ba? Nabiro kasi nun yung asawa ni Will Smith. Ngayon, si Will Smith, di siya nakapagpigil. Although na naiintindihan ko din naman na syempre, di ba, parang pinahiya mo yung ano. Ang ginawa niya, pumunta siya sa harap, sinampal niya yung si Chris Rock. Naging negative tuloy sa karir niya yon. Na kung halimbawa ang ginawa niya, no, pinagtiisan niya, after ng show, kinausap niya sa likod si Chris Rock, sabihin niya, men, naka-offend ka ha, masama naman yung ginawa mo. Baka mag-public apology pa si Chris Rock nun eh. Pero wala eh. Kumbaga, kung pinalampas niya lang yon, napikon yung asawa niya, no? Siguro mga 3 hours tapos yung joke na yun eh. Hindi na mapapansin uli yun eh. Siguro nagtawanan yung mga tao noong time na yon. Pero feeling ko mamamatay na yung joke na yon after 20 minutes siguro. Na-immortalize nung sinampal niya si Chris Rock. May mga ganun kasi na na bagay na hindi siya worth it pansinin. Yun ang pananaw ko ha. Kasi yung ginawa ni Badjaw girl, parang double-edged sword eh. Oo, na-address niya yung quote-unquote pang-aapi, pero at the same time kasi, may mga sinabi din kasi siyang sablay. 'Di ba? Na sana mas nakakabuti kung hindi na lang pinansin. Lalo tuloy naging naging interesado yung tao dun sa episode. Doon sa episode ni ng Cool Pals, di ba? Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.